Paano ba natin maiiwasang mamatay ang mga sisiw ng mga pato? Ating alamin ang mga diskarte. Ako nga pala si KML at ang aking ginagawang video ay tungkol sa asola farming, duck farming, murang pagkain ng manok, bibi at pabo, bawal ipakain sa pato, sekreto para madalas mangitlog ang mga pato, ilang araw bago umpisa ang mga pato o bibi, dapat gawin kapag bagong umpisa ang mga bibi, at ilang beses pinapakain ng mga bibi. Paano ba natin maiiwasang mamatay ang mga sisiw ng mga pato? Ating alamin ang mga diskarte. Una natin gagawin, dapat nakakulong sila sa bakal matibay na hindi makakain ng predator. May kasamang painit o ilaw upang hindi sila lamigin. At ito na yung mga tips upang hindi sila mamatay. At alamin na natin ang mga tips upang hindi sila mamatay at matagumpay na maparami natin ang ating mga sisiw na pato upang maging breeder. Isa lang ang sekreto, ang kalinisan. Kailangan hindi nila natutulugan, kailangan hindi nila natatapakan ang mga dumi at hindi ito nangangamoy. Iwas peste. Ang number 2, dapat bigyan nyo sila ng malinis na tubig. Kasi dahil sila ay nakakulong, wala silang choice. Kahit madumi na, contaminated ang tubig, iinumin nila yun. Pero kapag bibigyan nyo sila ng malinis na tubig, o kaya with vitamins, mas magbubus ang kanilang immune system dahil ito'y may antibacterial. Kapag sila ay nakakainom ng maraming tubig na malinis at saka may vitamins, sigurado na hindi magkakasakit ang inyong mga Muscovy duckling o patong sisiw. Number 3, dapat nakahiwalay ang mga malaking Muscovy ducklings sa maliliit kasi maapektuhan o mabubuli sila. Hindi sila makakain na maayos kapag sila ay may kasamang mas malaki. Dapat magkakaedad ang mga Muscovy kasi pwedeng mabuli, pwedeng hindi makakain o kay magasak o matapakan lamang sila kasi mas malaki yung kanilang kakompetensya sa pagkain, sa pag-inom. Kaya dapat magkahiwalay ang malaki at maliit na duckling. Number 4, dapat ang dumi ay nabibilad sa araw upang hindi ito mangamoy at dapat matuyo. Kasi kapag nababasa, kapag naapakan nila, pwede itong magdulot ng bakterya o sakit sa kanila, mapepeste ang inyong mga ducklings. At number 5, kung ang malaki o gala ng inyong mga pato or bibi, dapat tabunan ng lupa para hindi basa o kaya kailangan matuyo ang mga dumi, kailangan hindi nila naapakan kasi pwede itong pagmula ng kanilang mga sakit o peste kapag ito ay natutulugan nila, naapakan nila. Dapat tabunan yung lupa upang mawala. Isa lang ang sekreto, ang kalinisan. Kailangan hindi nila natutulugan, kailangan hindi nila natatapakan ang mga dumi at hindi ito nangangamoy. Iwas peste, iwas sakit kapag malinis ang ating bahay ng ating mga duckling. Ito yung mga tips at paraan upang hindi mamatay ang ating mga ducklings na pato at ito ay ang susi at kalinisan upang maging matagumpay na walang mamamatay na mga sisiw na pato sa ating inaalagaan. Mapaparami natin mas madaming sisiw, mas marami tayong maibenta. Sana may natutunan kayo sa aking vlog at nang pwede nyong maging gabay. Kung gusto mo ang video ito, pakiclick naman ng like. Bago ko naman sa channel kong ito, paki-hit naman ng subscribe.
thank you for watching and happy farming mga ka-ML.